Hallelujah! Bago pong lahat, God is good. And all the time. Hallelujah! At po ito na ating mga puso at isip sa Panginoon. Jesus. Gawin po natin ang puso at ganun sa Jesus. Manalangin po tayo. Dakila namin ang mga Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Salamat uban sa buhay at kalakasan. Salamat Panginoon sa mga buhay na patuloy na naglilingkod at nagpapuri sa inyo. Lord, sa umaga ito, inanyahan po namin ang iba ng Espiritu na siya manguna sa aming gawain, Panginoon. Kung natagpuan naman po bawat isang sa amin na kami ay nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Inisip po ngayon, Panginoon, na inyong banal na tubo o pagkarapat. Dapat na yung Diyos na humarap sa inyong banal na trono. Lord, dalangin po, Panginoon, na patuloy na kayo siya manguna sa aming gawain. Patubayan niyo po ang aming praise and worship, Panginoon, na sa pamagitan po nila ugat, maramdaman namin ang inyong presensya, maramdaman po namin ang inyong pag-ibig, maramdaman po namin ugat ang inyong pagyakap sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin mo po, Panginoon, sa oras na ito na
upang maramdaman po namin ng Diyos at maglawaan po namin agad ang bawat salita na nais mong dalhin sa amin sa kalagitnaan sa umaga nito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na sa paligid karamdaman lugar. Ipuin niyo pa bawat isa sa kanila. Bigyan niyo sila ng kagalingan ng Diyos na nagmumula sa inyo. Wala po kami magagawa, Panginoon, sa lahat ng aming Panginoon, kundi nagtitiwala kami, Panginoon, na may gagawin ka sa bawat una sa amin. Na may gagawin po kayo, Panginoon, sa iglesia nito. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin po ng Diyos ang commitment ng bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan, bigyan niyo po, Panginoon, ng lakas ng bawat isa sa pagtatagumpay, Panginoon, sa inyong pag-aaral. Dalangin po, Panginoon, na patuloy na mayroon sa kanunan sa aming gawain simula sa simula hanggang sa aming mga tatay. Lord, dinadalangin ko rin po ang aming mga kapatiran na patuloy na pupunta sa iglesia nito, Panginoon. Gabayan po sila na maayos po sila makarating at makasama po namin sila sa pagsamba at paglilingkod sa inyong Lord God. Tinatagpuan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami nagkulang, Lord God, humihingi kami ng kapatawaran sa aming pagmumula sa inyong harapan, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na gabayan niyo kami, patnubayan, ingatan, ang aming gawain ito. Sinasawata ko ang ngunit kami sa kanal sa aming kalagitnaan in the name of Jesus. Wala kang karapatan sa aming tahanan ito sapagkat ito ay banal na tahanan ng Diyos. Pinapauna namin doon sa kailaliman na hindi mo mapinsala ang aming gawain sa umaga nito in the name of Jesus. There's a power in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Amin po namin yung God. Ang pagtatagumpay, Panginoon, dahil kayo ang ulo ng tagumpay. Lord God, salamat sa patuloy ng gagawin. Salamat, Panginoon, sa kamulitan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa patuloy, God, sa kamulitan ng aming pagkakulang. Salamat sa aming mga suki. Maging kapatid sa inyo, Panginoon, nandiyan ka pa rin ng Diyos at ang naiinyo sila sa mga. Lord, patuloy, nagpapakumbaba ako kami, Panginoon. Patuloy, Diyos, na ang lisensya nito ang aming nangyayari sa umaga nito. Simula sa simula, hanggang sa kami makatapos, Panginoon, sa mahal nito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa Panginoon at pinabalik ko ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan na aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, hallelujah. Ating pong patuloy na awitan ng ating Panginoon sa umagang ito. Tinanyayahan ko po na bawat isa ay magbigay ng butis na kanyang gawi at pagkamayan po. Hallelujah. Say
Kahit ako'y nakakaba, basta't ikaw ang kasama, patatak na. Ang sasampalin, pag-ibig man ay makinig, nasunod. Kahit may suliranin man, palagi ang iwan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako pagmamahal pa. Ikaw lang ang pag-asa ko, bakit ikaw ang buhay ko, nasunod. Kahit ako'y nakakaba, basta't ikaw ang kasama, patatak na. Ikaw na ang sasampalin, pag-ibig man ay marinig, nasunod. Kahit may suliranin man, laging ang iwan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako pagmamahal. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako pagmamahal. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako pagmamahal. Ibig mo ako pagmamahal. Ibig mo ako pagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Santo palakpakan mo para sa Panginoon. Sabay-sabay. Magbibigyan ka. 1, 2, 3. Hallelujah. Kaya po, alam ko na ang bawat sa akin ay maraming i-share kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanyang kaya bukas po ang harapan para sa testimony. Alam mo kung bakit natawa ko yung siyaya namin, siyaya ko. Siyaya ka. Siyaya. Okay na yan. Hindi niya pinaganyan. Siyaya, tayo magarap.
Kasi
Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Puri ng Panginoon na nakita sa tayo. Salamat sa Panginoon. Kasi nung nakaraang Biyernes, nagpasikap din ako. Ang sabi ng sa hospital, ay sabi niya, pag-aralan niya daw yung aking, yung sputum. Kasi nag-accident ako, wala na nakita. Ako, sputum ko ang pinag-aralan nila. Nakita nila doon yung nagulaki daw ako sa baga. Bakit? Dok, sabi ko ngayon na ako narinig na ang nagkaroon ng bulaki ang baga. Ngayon ay sabi niya, kanyan ang mga sakit ng mga tao. Kasi matakaw sila sa mga kilawin, sa mga alimango, sa mga hipon, sabi niya. Ay, kung ganun doon, hindi na pwede kami magkain ng hipon o ng alimango. Ay, baka hindi, pero totoo ng mabuti, hindi yung ako. Kaya, hindi ko na kami namot sinabihan. Ako ng kamot na wala 3 araw. Sa isang araw, 5 sakitan. Sabi niya na, inumin yan na, huwag mong maalin yan kasi matatapang na kamot yan. Inom ko rin. Makainom ako, nahihilo ako at saka gusto ko matulog. Gusto ko lang mahiga. Tapos ko rin nag-inom yun, puri ng Panginoon kasi inagabayan din ako at nalapasan ko yung 3 araw na inom ng gamot na yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ito ang kalooban mo na sa akin, hindi na ako magtangin. Natanggapin ko na kasi matanda naman ako. Hindi ko lang na huwag naman kasi ako ako kailangan. Dahil kung nakaramdam na ng sakit, parang hindi mo masabi ng Panginoon na ayaw ko ng Panginoon pa kasi meron ka ako anak. Pero nasabi mo talaga sa Panginoon, kunin na Panginoon. Hindi hindi ko magpakita ng sakit kasi hindi ko sa likod ko. Bakit kasi magalaw-galaw? Ay, ano naman yan? Ay, masyado ako sabi ko mamina. Kung nag-iyak na ako, pamila talaga ang kawan ko. Kaya ikot-ikot ako sa bahay. Gawa-gawa na ako ang nakaya ko gawin. Purihin ng Panginoon kasi nalapasan ko na. Panalangin na lang ang ko. Lord, kung kalooban mo, sige, ikaw ang matutunod, hindi ang aking sarili. Kaya binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan kahit may naramdaman. Payapa sa kanyang buhay ko. Kasi nagtitiwala ko sa Panginoon na hindi ako naiiwan. Kaya sa Diyos ng pagpuri. Kaya po, wala na magpapatotoo? Kung wala na, ayaw mo narinig ng salita ng Diyos, pagpasang na ako dito sa Makilo, Nagipado, hanggang kaya ang bawat nagsinig at nagkakagawa ng mga salita ko ito ay tutulad sa isang taong matalino na nagtatalo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Principal. Umulan ng
Bago po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, nagdali natin Pastora Jody Pasi. Minayun ko po si Sister Myla, mama po ni Abby. Welcome si Sarili natin yung una. At ang huli, ito lang yung una. Makakasama ka pa namin sa susunod. Ngayon po, makakarinig po tayo ng salita ng Panginoon. Lahat ba yung pinagpala? Lahat ay pinalo. Tapikin mo yung ating mga tabi. Tapik. Yan. Lumiting ka. Okay. So, kamusta po ang ating mong isang linggo? So, sana ay ang Diyos ay ating nakasama at nakapiling. No? Yung biyaya ng Panginoon ay ating naranasan. Sa kabila ng mga kabuluhan sa ating kapaligiran ay nanatiling payapa ang ating mga puso. So, ang ating mga senior ay sunod-sunod nang nagpapacheck up. So, ibig sabihin, ang katawan ay bumabagsak na. No? Pero ang espiritu ay nanatiling matatag at payapa. Amen. So, yun po malaga. So, talagang hindi natin maiwasan ang manakit ang ating katawan. Hindi natin maiwasan na magpa-doktor na. Dahil kami nga po mga bata-bata pa ay nakakaramdam ng sakit ng tuhod, sakit ng likod. Hamas po pa kayo ng ating mga senior. Kaya, kapit lang po tayo sa biyaya ng Panginoon. Kapit lang po tayo sa pananalangin. No? Ang Diyos ay nakatingin at makikita niya ang bawat ating mga ginagawa. So, tayo muna yung manalangin. Panginoon, minsan pa ay tinataas ka namin sa umagang ito. Dinadakila ka namin, Panginoon, pinapupurihan. Salamat sa panibagong pag-asa, sa panibagong araw, sa panibagong pag-ising sa umaga, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay at sa panibagong pagkakataon na yung binibigay sa amin. Panginoon, dalangin nga namin, Panginoon, na minsan pa ay samahan mo kami sa umaga ito at patuloy, Panginoon, na alingin kami ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, palalahanan kami ng iyong mga salita, O God. At tawa, Panginoon, ay patuloy po namin maranasan, Panginoon, ang iyong mga yakap. Lord God, minsan pa ay samahan mo kami, ang iyong mga Espiritu ang aming inaiyahan, O God, na magpumagit na sa amin upang amin pong maintindihan ang mga salita, O God, na iyong ipapadala, na iyong ibabahagi, Panginoon, sa umaga ito. Patuloy mo kami samahan, Panginoon. At patuloy, Panginoon, magbigay namin, Panginoon, ang aming buong panahon at buong oras, O God, sa umaga ito. Tanging kayo lamang, Panginoon, na aming dinadakila at pinakasinan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, sa umaga po ito ay atin pong binasa ang Matthew 7:24-21. Pero bago po natin yan, ay usapang kagamitan naman muna tayo. So kapag po ibili tayo ng mga kagamitan sa tahanan, lalo na sa mga appliances, ay sigurado bago po natin bilhin ninyo, meron muna check. Checking muna. I-check muna ito upang malaman kung ito ay gumagana, kung ito ay matibay. So, parang bahay natin. No? Parang bahay lang. Na kapag sa labas, nakita natin yung bahay ni may mga bagong bahay ni Lorna. Okay? Yung bahay ni Lorna sa labas,
magandang pintura, maayos, dito. Ang ginawa. Pero hindi masusukat, o hindi makikita yung tibay nito hanggang hindi dinadaan ng bagyo. Okay. So, ngayon din po sa buhay natin, may mga taong masaya, may mga taong successful pagpilingan, may mga taong stable ang buhay. Pero kapag dumating ang problema, kapag dumating ang mga pagsubok, magugulat ka na lang. Bigla silang bumabagsak. Biglang bumibigay. Biglang nanghihina. Nawawala ng pag-asa. Nawawala ng direction sa buhay. Kaya nga, maraming papakamatay. Okay, kung malalala nyo ng social media ng mga buwan pa taon yun na merong isang ina na sinulog niya yung kanyang dalawang anak at pagkatapos siya ay nagpakamatay. Malalala niyo yan? Sinulog niya yung dalawang niyang anak at pagkatapos siya ay nagpakamatay. So, dahil sila sa pressure ng buhay. So, kaya pinipili nila nagpakamatay. So, maraming bagay sa buhay natin na tingin natin matibay. Tingnan natin ay kaya-kaya natin. Pero hindi pala. Hindi pala natin kaya. So, bakit po? Kasi, hindi sapat yung mukhang matibay ka lang. Hindi sapat yung mukhang strong ka. Yung mukhang kaya mo. Hindi pala sapat yun. Ang tanong ko ay, saan nakaangkla yung pananampalataya natin? So, basahin ko natin ang Matthew 7:24. 11:24 to 29. Basahin mo natin dyan. Diyan mo tayo makabit. Okay? Basahin natin. Matthew 7. Wala? Okay. Okay, tuloy po tayo. Okay. So, ganun po, mukhang ito tayo, mukhang matibay, pero hindi pala natin kaya. So, ang tanong ay, saan mo naka-angkla? Saan naka-angkor ang ating pananampalataya? Okay, sa Matthew 7:24-29, meron pong dalawang tao dyan na tayo ng bahay. Yung isa ay sa bahay, yung isa ay tinayo sa batuhan, at yung isa pa naman ay tinayo sa buhangin. So, dumaan ang hangin, dumaan ang ulan, dumaan ang bagyo. Ang nakatayo sa bato ay nanatiling matatag, ang nakatayo naman sa buhangin ay nasira. So, hindi ko lang ito kung nilagay mo yung picture na pinadala ko tayo. Okay, so ito pong dalawang tao na ito, sa Matthew 7:24-29, pareho pong nagtayo ng bahay. Okay na yun dito, dyan na lang. Pareho nagtayo ng bahay. Yung dalawang tao ito ay pareho nagtayo ng bahay. So pareho may pundasyon. So pareho dinaanan ng bagyo. At parehong maamin, pareho nilang nakikinig. Okay. So, pero ang diferensya ng dalawang picture na to, ang diferensya ng dalawang bahay na tinayo sa batuhan at tinayo sa buhanginan. Ang diferensya, ang pagkakaiba nila ay yung kanilang pundasyon. Pareho na kami ng bahay. No? Pero ang kakaiba lang, ang pinagkaibahan nila ay yung kanilang pundasyon. So yung isa na natayo sa batuhan ay matibay. Bato ba naman? Okay. Tinayo sa bato, hindi matibay talaga yan. Okay, ang itinayo nga sa buhanginan, ito ay nawasak. Dumaan ang alon, dumaan ang tubig, so nawasak. Nagiba. So, ang kanilang pundasyon ay pagkaiba. Okay, ang unang punto po, ang tunay na
ay hindi sa kaalaman. Ang pundasyon ay hindi sa karunungan, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Sabi niya sa verse 24, ano man daw ang ating narinig na salita ng Diyos, ay dapat natin sundin, dapat natin isagawa. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita ito. Okay, ang bawat ating narinig, ang bawat ating napakinggan na salita ng Diyos ay dapat natin isagawa at dapat natin sundin. So, hindi naman po hindi nakabase sa kaalaman o karunungan, kundi sa pananampalataya natin sa Diyos. Yun ang dapat natin. Hindi sa karunungan nakabase, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Dahil, hindi naman tayo susunod kapag hindi natin, hindi tayo naniniwala. Hindi tayo susunod kapag hindi tayo naniniwala. Okay, susunod ka ba sa nagbumuto sa'yo kapag hindi ka naniniwala sa Kanya? Siyempre hindi. Kaya, ang pananampalataya muna ang nauna, faith comes first before obedience. Pananampalataya muna ang nauna bago ang ating pagsunod. Okay? So, ako na po, ang pundasyon natin ay hindi sa katulungan, kundi sa pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalataya ang nauna bago ang pagsunod. Gaya po ni Abraham. Okay? Tinawag ng Diyos si Abraham. Tinawag ng Diyos. Nalala niyo yung tinawag ng Panginoon si Abraham? Nagbigay niya ang kanyang anak. Nadalhin niya ang kanyang anak. At ialay niya ito. Hindi alam ni Abraham kung ano yung pinagagawa ng Diyos. At tinawag siya ng Diyos. So, kaya umalis din po siya. Salamat kayo. So, umalis din siya. Kung tinawag siya ng Diyos, umalis si Abraham. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bakit sumunod lang siya. So, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kung anong pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, tinawag lang siya, umalis siya, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta sumunod si Abraham. Okay. Hindi tayo naiintindihan niya yung utos ng Diyos. Yung ginawa ni Abraham. Bakit ang dahil mo niya alam kung ito sa bundok? Hindi niya alam kung anong gagawin ito sa bundok. So, pagdating mo ulit, tatali niya kaya anak. At iaalay niya ito. Siguro, the first place, at kung nalaman ni Abraham na ang kanyang anak, dahil ang kanyang ibigay, nandun kung ito ang mag-aatubili siya. Pero, hindi ko siya nag-atubili. Kahit na hindi niya naiintindihan. Pero pinapagawa ng Diyos sa kanya. Siya po'y umalis. Pumunta siya sa bundok ng Horeb. At isinagawa kung pinagutos ng Panginoon. So, hindi man niya maiintindihan, pero ang Diyos nagtitiwala sa Diyos. Ginawa niya yun dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos. So, sa buhay po natin, ganoon din tayo. Minsan, gusto natin maliwanag muna yung pinapagawa sa atin ng Lord bago tayo sumunod. Pero yung pananampalataya, minsan, susunod ka muna bago mo maliwanag. No? Minsan, gagawin mo muna bago mo maliwanag. Yun ang nais na pagawa ng Panginoon sa atin. Minsan, Lord, bakit ba ako sa rito? Yung tipo, Lord, bumutok na ng Lord na sa lugar ngayon. So, gagawin mo, hindi mo kayo nililihan. Pero, ang gagawin mo, susunod ka lang. So, kung ang pananampalataya natin ay nakabase lang sa pakiramdam, o nakabase lang sa nakikisigaw natin, madali po ito nakikita. Pero, kung ang pananampalataya ay nakabase sa Diyos, mananatili ko yan. Tatagal yan. Magiging matatagal yan. Gaya ko yung Abraham. Siya po ay kahit hindi niya naiintindihan. Dahil siya po ay nagtitiwala. Paano po ito? Ang matigyan na pananampalataya ay nagpapakita
ka sa pagsunod. Yung wise man, yung taong matalino na nagtayo ng bahay sa bato. Bakit ko siya naging wise? Kasi meron na po siyang pananampalataya. Uy! Sa ulo na naman! Tapos, yung pananampalataya na yun, para siya ay sumunod. So, sa buhay ko natin ganun din. Sapat na dapat yung pananampalataya meron tayo. Para sumunod tayo sa Diyos. Okay. Siya po ay naging wise. Dahil meron po siyang pananampalataya. Kung sa pananampalataya nito ay naging sapat na para sa kanyang pagsunod. Para siya ay sumunod. Sabi ko sa James 2:17, basahin ko po, James 2:17. Sabi ko sa James, James 2:17. James 2:17. Okay. Ang sabi po sa James 2:17 ay faith by itself, if it is not accompanied by actions is death. Okay. Yung pananampalataya sa sarili niya lang at hindi sinasamahan ng gawa ay patay. Okay. So, patay po pala yung pananampalataya na walang kasamang gawa. Kaya pag sinasabi po natin na minahal natin ang Diyos, na minamahal at inibig natin ang Diyos, kapitayan natin yun. Walang pinagkaiba yan sa mga asawang pinakasalan. Sa sinabing, mahal na mahal ka at dadalhin kita hanggang sa kasabahan. Pagpapatunayan niya yun. So, ang pananampalataya na walang kasamang gawa, na walang kalakip na gawa, ito ay patay. Na walang kabuluhan, walang saysay yung pananampalataya na hindi sinasamahan ng gawa. So, wala din saysay yung pagmamahal na hindi ito pinatutunayan, na hindi ito pinakikitaan ng pagmamahal. So, kung pananampalataya po tayo sa Diyos, kung may pananampalataya po tayo, nakita po natin tama. Sapagkat naniwala ko na sinasabi ng Biblia na kapag may pananampalataya ka at hindi mo sinamahan ng gawa, ikaw ay patay. Na wala kapuluhan yung paniniwala mo kung ito ay hindi mo sinasamahan ng gawa. So, kapag sinabi pala natin na hindi natin ng Panginoon na hindi naman nakikita ito sa ating mga gawa, ay patay. Na wala pala kapuluhan ito. Halimbawa ko si Noah. Si Noah mo ay naniwala sa Diyos. Hindi lang basta naniwala sa Diyos. Kumilos po siya at sumunod. Inutusan siya ng Panginoon, naggawa ka ng ako. Sumunod lang siya. At hindi niya alam kung anong masusunod na pangyayari. Sumunod lang siya at pinakagawa ng Diyos. Kahit ito pa ang dahilan upang magtawanan siya ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Ikaw pa naman, ginagawa ka ng isang bagong malaki sa kaptok ng bundok. Hindi ba katawa ka ba yun? So, kahit na siya may pinagtawanan, kahit na siya ay nilipat sa kanyang pinagagawa, ay sinunod niya pa rin yung sinasabi ng Panginoon. Sinunod niya pa rin. Iwala pa rin siya na sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa ng arka. So, kahit sa pagtawanan pa siya ng maraming tao, ginawa niya ay sumunod siya. So, yung faith niya, yung pananampalataya niya, yung kanyang paniniwala sa Diyos, ay nilagyan niya ng action. Okay?
Nabigyan niya ng aksyon yung kanyang pananampalataya sa Diyos. So, matibay na pinakikita dito na kapag ikay naniniwala sa Diyos, kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, dapat nandoon ang pagsunod. Amen? Nandoon dapat ang pagsunod. So, kalagit ng ating pananampalataya ay ang kaapilan nito ay ang pagsunod. So, mga kapatid, hindi lang pala ang pananampalataya is not just saying, I believe. Hindi lang basta sinasabi natin na, ay, ako na nananampalataya sa Diyos. Ako na naniniwala sa Diyos. Nasaan yung pananampalataya mo? Nasaan yung paniniwala mo sa Diyos? Eh, bakit hindi kita makita mo yung bahan? Bakit? Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Bakit? Simple pagsunod lang. No? Pumunta ka sa loob ng simbahan at pumilin mo siya at salaman mo, hindi yung masunod. Sabi mo na nananampalataya sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos. Pero saan? Nasaan ka? Sa iglesia. So, napaka-ulunod ko, sa panahon natin ngayon, napakaraming tao. Kapag tinanong mo, naniniwala ka sa Diyos? Oo, naniniwala ka sa Diyos. Palataya ka sa Diyos? Oo, naniniwala ka. Naniniwala ka na ang gumawa ng langit at lupa at ang bakit ang mundo nito ay Diyos. Oo, naniniwala ko. Pero, nasaan siya? Wala sa sagot ng simbahan. Ang kanilang paniniwala ay hanggang kaisipan lang. Walang kalapit na aksyon. Walang kalapit na gawa. So, ito po yung pagpapatawad. Ito po yung pagpapatawad na kahit masakit, kahit mahirap magpapatawad ka. Ito po yung pagtitiwala na kahit walang kasunduan, kikilos at gagawa ka. Okay. Ito po yung pagsunod na kahit mahirap, susunod ka. Mahirap po bigay ng 2 oras sa loob ng church. Amen? Madali mo ibigay yun? Mahirap pang ibigay ang 2 oras para ng church. Ang oras mo sa pananalangin para sa Panginoon, mahirap po ibigay. Ito po yun. Sinasabi ng Panginoon na nananampalataya ka. Kung sinasabi mo mahal mo na put ito out. Gawin mo ito na may kalapit na paggawa. Kung walang action, ang pananampalataya natin, ibig sabihin, mahina ang pundasyon natin. Kung walang action, kung walang pagkakagawa, kung walang pagkakakita, ang pananampalataya natin, ibig sabihin, mahina po yung pundasyon natin. Madali po tayo mag-ingat. Madali po tayo mag-ingat. Madali po tayo manganon. Madali po tayo mag-discourage. Kasi yung pundasyon natin, hindi si Kristo. Ang pundasyon natin ay simbahan lang. Ang pundasyon natin ay yung speaker lang. Kaya kapag hindi maganda yung sinasabi ni speaker, ayaw ko ng mga 10 Sunday, pangit naman yung mensahe ng preacher. Ayaw ko ng mga 10 kasi ilan na lang kami, isa, dalawa, tatlo. Saan nakapundasyon ang pangapalataya natin doon? Hindi kay Kristo. Nakapundasyon yun sa programa ng simbahan. Nakapundasyon yun sa tao. Nakapundasyon sa activities ng church. Kaya hindi naman kayo ng church, ayaw na. Ganun po. No? Ay dapat ang pundasyon po natin ay Diyos. Kapagkat ano na itong mangyari, kapag nakapundasyon po tayo ng Diyos, hindi po tayo hindi po tayo basta mawawala. Hindi po tayo basta makapagod. Kapagkat nakapundasyon tayo ng Diyos, nakapundasyon tayo sa tunay ng paglalakad at tunay na nagbibigay ng biyaya. Ang point. Ang bagyo ay test. Ang bagyo ay test ng ating pananampalataya. Dumating ang ulan, sabi
verses, dumating ang ulan, dumating ang hangin, dumating ang bagyo. Doon sa dalawang bahay na nagtayo, sa batuhan at sa buhangin. Mga kapatid, kailangan po di natin maiiwasan. Kailangan po hindi natin maiiwasan ang bagyo, ang mga pagsubok, ang mga problema, at ang mga failure. Lahat ng pain, lahat ng discouragement, hindi natin maiiwasan yan. Kapag tinanggap natin ang Panginoon, hindi pinangako ng Diyos, hindi natin yan mararanasan. Ang ipinangako ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan. Hindi niya ipinangako na hindi mo na mararanasan ang pagsubok, hindi mo mararanasan ang problema, hindi mo mararanasan ang pain, hindi mo mararanasan ang discouragement, hindi mo mararanasan ang pagkalugi. Hindi mo yan ipinangako ng Panginoon. Bakit pinangako po ng Panginoon? Ay, in 1 Peter 1:7. Trials come so that your faith may be proven genuine. Okay. Sabi sa 1 Peter 1:7, ito po pinangako ng Panginoon. Ang pagsubok ay darating. Dumarating. Darating sa iyong pananampalataya upang ito'y masubok at maging dalisay. Okay, tingnan po natin si dinadalisay po ng pagsubok, ng trial, ng discouragement, ng pain, ng failure, ng problema, yung ating pananampalataya. Sabi ko yan sa 1 Peter 1:7. Ang lunin ng problema, ng mga trial, ng ating upang mag-prove na genuine ka, tunay ka sa harapan ng Diyos. Okay? Nakita kayo yung bahay kanina? Yung bahay sa bato? Ang daming hampas ng alo dyan. Kabalik na ako sa bahay ng bato. Ang dami! Hindi lang natin yung bahay ng bato. Ang daming hampas ng alo. Ang daming hampas ng hangin. Ang daming siguro trahedya dumating sa kanya sa bahay na yun. Ito, daming alon, daming bagyo, daming problema, daming discouragement, dami na sitwasyon na dumating sa buhay niya. Iisipin natin ay parang ayaw ko na, give up na ako. Pero dahil sa ay, nakapundasyon sa bato, na bato ito ay si Cristo. Kahit anong pagsuko, kahit anong dumating sa buhay niya, yung problema na yun, mga pagsubok na yun, na dumarating, ay pinapakatunayan lang na nagiging genuine, yung tunay at dalisa yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka, oo, kakakpasin ka, mararamdaman mo yung sakit, kakakpasin ka ng alon, kakakpasin ka ng hangin, pagaktakan ulan, mararamdaman mo maranasan mo yun. Ginakit ka ng pagkatundan, maranasan mo yun. Pero ang isang tunay at totoo, hindi ka masisira. Hindi ka maliliit. Pagkat na kay Kristo para ko dito. Pero kung ang buhay mo na atendasyon sa sarili mo, sa salapi mo, sa karunungan mo, sa kaalaman mo, sa mga accomplishment mo, isang bagyo lang ang buhay. Isang hangin lang, isang ulan lang, babagsak ka. Sapagkat hindi ka nakapagpapalagay. So mga kapatid, so ang bagyo, pagsubok ng buhay, ay dumarating upang dalisayin ang ating pananampalataya. Upang tuminang ka sa Panginoon. Kung dapat ito magiging pagsusuko natin, huwag mo natin isipin na iniwan na tayo ng Diyos. Huwag natin isipin na tayo nag-iisa lang. Halip, pagtiwalaan natin ang Diyos. Kaya dumating ang mga bagay nito sa buhay natin upang tayo ay malisayin. Upang tayo ay maging totoo. Upang tayo ay maging genuine. So, ang bagyo po ay hindi ipinapadala. Ang problema, ang trial, ang failure, ang
ay nakapundasyon sa kanyang sarili. Nakapundasyon siya sa kanyang paniniwala ko, sa kanyang prinsipyo. Bibili, nakapundasyon siya sa kanyang kanyang. Sige, parang naalala ko yung pinsan ko eh. Padala niya lang yung kanyang license na ako eh. Pero siya dito kayo. Hindi. Ang kailangan ng Panginoon ay ikaw. Hindi ang tayo ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon ay ikaw. Ikaw mismo. Sapagkat ang tithing offering, magtuklong lang yan kapag andyan ka. Kasama ka. So, ang tao ito ay nakapundasyon sa kanyang sarili. Kumarin sa kayamanan niya. Wala gusto niya. Inaway ka ng ako, di ka rin magsimba. O, kaaway ka ng bahay mo, di ka rin magsimba. Anong labot ng Panginoon doon sa away mo? Inaway ka ng kasama mo sa bahay, di ka rin magsimba. So, ano pa kailangan ng away mo? So, the more na nagkakaroon tayo ng problema, the more na tayo po ay nagkaka-failure, discouragement sa buhay, the more na dapat the more na dapat tayo ay lumalapit sa Panginoon, hindi tayo lalayo sa Diyos. Kapag tayo lumayo sa Diyos, kapag nararamdaman natin yung mga bagay na tumayo tayo, lalo tayo tuluyang lumawala. Okay. So, ang success ko, mga accomplishment natin, kaya dali masira, no? Dali mawala, dahil ito po ay nakapundasyon sa Panginoon. Hindi ko nakapundasyon kay Kristo. Nakapundasyon lang sa ating sariling kakayanan, sa sariling mga success, sa sariling mga accomplishment. So sabi ko so ang tanong po ngayon, no? Ang tanong po ngayon, saan nakaangkor o saan nakaangkla ang ating pananampalataya ngayon? Tanong ko po ulit, saan nakaangkla o saan nakapundasyon o saan nakakonect yung ating pananampalataya? Kung ito po ay nakakonect o nakaangkla o angkor sa tao, pwede po tayong tulungan sa tao. Pwede po tayong lisanin ng tao. Pwede po tayong pabayaan ng tao. At kung ito'y nakaangklas sa kayamanan, sa pera, sa panahon, pwede kong mawala. Pwede kong makubo. At kung ito ay nakaangklas sa sarili, pwede po tayong mapagod. Pwede po tayong mahina. At tulungin mawala. Pero kung may Kristo po ito nakaangklas, kahit anong bagyo, kahit anong pagsuko, kahit anong hirap ng buhay, tatayo ka at magtatayo ka. Amen? Kapag may Kristo po, nakapundasyon yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. Kapag may Kristo po nakaangkla yung ating paniniwala, kahit ano pong pag-yung dumating sa buhay natin, tayo po ay tatay. Tayo po ay magtatagumpay. So, tanongin po natin mga sarili ngayon. Matibay ba ang ating pananampalataya? Tanongin po natin mga sarili ngayon, mga kapatid. Matibay ba ang pananampalataya? Dumating ang bagyo, dumating ang bagyo, dumating ang pain, dumating ang sakit, mananatili pa ba ako sa Diyos? Sa Diyos pa rin wala akong posisyon. Ay, hindi man ako pagalingin ng Diyos. Anong pananahin, panalangin ko? Hindi ako pagalingin ng Diyos. Ayaw ko naging sa Diyos. Pero ba ang ating paniniwala? Yung ba ang paniniwala natin? Sabi nga ni Sadrach, Meshach at Abednego, nung pinapaluhod sila ni Nebuchadnezzar sa revoltong ginawa. Sabi ng tatlo, kahit hindi ka ibigay ng Diyos yung aming pinipiling na kami iligtas sa pukul na yan, hindi kami luluhod.
yung ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen? Ganun po dapat yung ating paninindigan. Ganun po dapat yung ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos na tinatambak. No? Na kahit ano pang dumating, trahedya, ano kaguluhan pa, anong mga kagera pa dyan, o ano pang mga corruption na nangyayari sa bagay, at ano pang lugi, no? Ano pang mga biyaya o hindi man biyaya, hindi natin ipagpapalit yung ating pananampalataya sa mga bagay na. So, mananatili po tayo mga kayo. Mananatili po tayo ng matag. Mananatili po tayo ng matag. Mga kapatid, saan? Gaano kapibay yung ating pananampalataya? Na dumaan mo ng bagyo, dumaan ng pagsubok, dumaan ng paghihirap, ay nanatili ka pa rin sa tayo. So this week is coming mga buwan at araw. Lalo po natin palalimin yung ating pananampalataya sa Diyos. Lalo natin palalimin yung ating paniniwala sa Diyos. Maglaan po tayo ng oras para sa Diyos. Para lalong lumalim yung ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos, maglaan po tayo ng oras sa ating Diyos. Maglaan po tayo ng panahon ng pananalangin at pakikiusap sa Diyos. Ito po yung panahon na yung pananampalataya natin o natin biruin. Ito po yung panahon na yung ating paniniwala sa Diyos ay huwag nating sayangin. Nag-umpisa tayo ng tama, nag-umpisa tayo, at sana hanggang dulo, yung inumpisahan natin ay tapusin natin. Sayang naman, na nag-umpisa ka, pagdating sa gitna ay huminto ka. Kung anong inumpisahan mo pala sa Diyos, tuloy-tuloy yun hanggang sa dulo. So mga kapatid, maglaan tayo ng oras. Spend time with God. No? Maglaan tayo ng oras sa Diyos. Gaano man tayo ka-busy, gaano man kahirap yung sitwasyon natin, maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Ano naman po? Magtiwala tayo sa Diyos sa panahon na mahirap ang sitwasyon. Trust Him in one difficult area. Magtiwala tayo sa Diyos sa panahon ang hirap na sitwasyon. Ang hirap ng aking nararamdaman ko. Ayaw ating mga sinyo. Magtiwala tayo sa Diyos. Trust Him. Kahit doon sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin. Doon sa mga area ng buhay na natin na parang hihap na tayo, magtiwala ko tayo sa Diyos. Ano po? Take one step of faith. Umakbang po tayo ng isang hakbang ng pananampalataya. Kahit na hindi po natin take one step of faith. Wakbang po tayo ng pananampalataya kahit na hindi natin naiintindihan. Bilis po tayo na may pananampalataya kahit na hindi po natin ito naiintindihan. Kung may pinapagawa po Panginoon sa atin, bigay nyo ng ulam yung kapitbahay nyo. Pero bakit tumatak sa isip mo yun? Ewan ko, bigay nyo ng ulam yung kapitbahay nyo. Just follow God. Please. Kahit na hindi mo naiintindihan. So, sinabi sa iyo ng mga spirito, puntahan mo si kapatid na ganito, ipanalangin mo. Kahit na hindi mo naiintindihan, sumunod ka. Take one step of faith. Kahit hindi mo naiintindihan. So mga kapatid, baling panghuli ko, ang matatag na buhay Kristiyano ay nagsisimula sa matibay na pananampalataya. At ang matibay na pananampalataya ay nakaangka, nakaangkor, nakaanglakan. Dito po, ang matibay na buhay Kristiyano ay nagsisimula sa matibay na pananampalataya. Ito po yung pundasyon na bato, Yesus Cristo. At ang matibay
na pananampalataya ay kapundasyon kay Kristo. So mga kapatid, gusto natin siyaan na yung pananampalataya natin ay ganun-ganun. No? Oo ngayon, bukas hindi. Oo ngayon, bukas oo. Bukas hindi. So, going straight po tayo. Sapagkat ang pagiging matibay ng ating pananampalataya ay ang nakakilala ng Kristo. So, gawin po natin pundasyon ng ating pananampalataya sa Kristo. Huwag po ang ating mga sarili, huwag po ang ating kabisihan, huwag po ang mga bagay na nakapalibot sa atin, kundi ang gawin po natin pundasyon ay si Kristo. Upang patuloy po tayo maging natatag, maging matibay sa ating pananampalataya. Ano pong bagyo ng buhay? Kapag ikay na rin Kristo, mananatiligan na kayo. Mananatiligan na kayo. Kaya po madalangin. Panginoon ang makaparihan sa lahat, minsan pa, salamat Panginoon sa iyong salita sa umaga nito. Lord, pinipili ko namin ang pundasyon ay kayo. Pinipili ko namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakatayo sa bato ng patungtoy si Kristo. Pinipili ko namin ang pananampalataya namin, Panginoon, ay nakasandig sa iyo. Kayo lamang, Panginoon, ang aming susundin. Kayo lamang, Panginoon, ang aming pakikinggan. Lord, Panginoon Diyos, sa buhay nito, napakarami po namin nararanasan. Napakarami pong trahedya, napakarami pong pagsubok o ugan. Kung titingnan po namin, ay give up na kami. Hindi po namin kakayanin. Ngunit Lord, nakatingin po kami sa iyo, God. Kayo po aming pundasyon. Kayo, Panginoon. Kami kayo, sa iyo kami, Panginoon, nakapagod. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon, mapanatili po namin, O God, mapanatili po namin, Panginoon, yung mabuting relasyon namin sa iyo, God. Patunayan po namin, Panginoon, sa iyo, ang mahal namin sa iyo, God. Ang pananampalataya namin, Panginoon, ay magkalakit ng buwa, ay kasama ng buwa. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy po namin, maranasan mo, God, ang iyong biyaya. Biyaya, Panginoon, ng kaligtasan. Biyaya, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Lord, ang lahat ng bagay ng mundo ito ay pansamantalang ugas. At nawa, ibigyan namin pagkakataon, atensyon namin, Panginoon, ay ang aming spiritual na relasyon sa inyo. Huwag po namin gagawin biro, Lord, ang aming pananampalataya. Magtos. Manatili kami, Panginoon. Nakakulit sa mga nakakulit sa mga pundasyon. Mami kayo lamang sa mga pundasyon. Kapag kami maging matibay, maging matibay. Ano po, dumating na pagsubok. Ano po, dumating pa na problema. Manatili po kami nakakulit. Kami po yung magkakalumpay. Kapag kayo po ang pundasyon. Kayo kami nakakulit. Kayo kami nakasandal. Kayo po ang Diyos na sinasada sa Espiritu sa kapatunan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, na may salpawagan ay pinagpalang ng Panginoon namin mga puso. May isa pa, Panginoon, ay pinalaman mo sa amin ng panahon na pagsiseryoso, Panginoon, sa pananampalataya namin. Hindi ko bukas, kundi ngayon. Napatunayan po namin, Panginoon, sa inyo ang namin kayo. Kasama po namin ang gawa ang aming pananampalataya. Purihin ka, Ama, at dakilayan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po, Pastor, sa iyong magandang mensahe na nakapag-challenge po na dapat talaga ay huwag po tayong magbitaw sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay bibitaw, wala po tayong blessing na matatanggap. Kaya anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, sa Panginoon natin ipagkatiwala talaga ang Panginoon ang magsasalita ng ating mga pagsubok na nararanasan po natin. Bago tayo po
ko muna tumayo ang lahat upang ilalaan ang mga sarili sa pagbubuhay. Ano pa? Susutain? Punta ka kasi doon eh. Blessed be your name in the land that is plentiful, the stream of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, the one in the desert place, drawn to the wilderness. Blessed be your name. Maraming salamat po namin sa araw na ito ng kanyang Panginoon. Bless mo po Lord ang aming mga panood. Kung saan sa inyo rin po ito nagmumula Lord. Mawawang namin po ito sa nakalaro ng Iglesia. Bless mo na po Lord ang mga kamay na nabigay nito. Bigyan po sila ng lakas sa araw-araw na kanilang buhay. Maraming sa dalangin. Maraming sa pangalan ni Jesus. Amen. Milod ka? Bigawin po tayo sa announcement. Every Sunday, may Sunday school po tayo ng 9 a.m. Sunday service, start at 8 a.m. Every Wednesday, prayer meeting. Ay, ngayong Wednesday sa church. Dito kasi oh. Ay. Pwede rin kasi dyan. Ayaw niya eh. There. Kaya ko na lang sa paano ko sa GC, yung sino yung mag-speaker na, ayun pa lang, 25, 2012. Wala nga lang siya. Paano na lang sa GC? Ito yung pictures. Tapos, na-people siya, may ano mga, mga kabataan, may fellowship na kayo mga. Tapos Saturday, may fellowship tsaka rehearsal ng 2 p.m. Wala na po ay pangunahan po tayo sa closing prayer na pinili. Tapos ito tayo siya.
benediction ni Pastor Judy. Nabigat mo. Nawa Panginoon, maging matatag kami sa aming buhay. Maging matatag kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Nawa Panginoon, pagbabayan mo kami, Panginoon, ng aming buhay. Lord, sa aming pagkamanal, pag-iwalay, Panginoon, nawa Panginoon, i-please mo kami at sa amin. Nalalabas kami, Panginoon, sa bahay na ito, Panginoon. Naway katiwasayan ang aming buhay, ang aming isip. Sa mangyayari sa ating Lord, tulungan kami, Panginoon, na maging matatag. Kami mga pananampalataya, matatag ang beta ng Panginoon. Lord, Lord, ingatan po kami. Ang bawang Amen. Hanapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na mga kapalingan sa inyo, upang hindi kayo magkantala, at mga pagmaharap sa inyo na walang kapintasa, at may malaki kagalakan. Isa sa mga kapatalaonipa, sa magitan ng Kristo, na Panginoon namin, sa Kanyang kapatian, kalakilaan, kapangmalaan, at kapangmalaan. Mula sa una, ngayon, at magpapalaman. Kaya ba, Tek? Tek! Kaya ba? Akin pa.